lupa, ipinangalan lang sa kanilang mag-asawa. Paano naman kaming 5, sir? Ako ang naglabas, isinanla nila, sir. O Lilian, paano yan? Isinanla mo pala yung lupa tapos itong hipag mo palang nagtubos ng 47,000. Totoo ba yun? Totoo, sir. Ay kakailangan po nung naghahabol na magpatunay sa hukuman na po yan. Tulad po nitong kausap natin ngayon na nagsasabing may karapatan sila kasi hawak na nila. Baka po sila mademanda ng theft niyan. 4 na titulo ang binigay mo, ngayon nababanggit 3 na lang. Kagustuhan mo lang ay maibalik sa'yo yung titulo. Yes po. Nasa ilalim po ng batas, kung sino po ang nakapangalan po sa titulo, sila po ang may karapatan sa lupa Tama. at sila po ang may karapatan maghawak din po ng titulo. Hindi mo talaga patadaanin or ayaw mo talaga ibigay itong said titulo. Tama ba? Sige, sir, kung kukunin niya. Ang gusto ko lang, hindi niya sana ibebenta. Ma'am, hindi na po kayo po pwede magdikta niyan at magsabi niyan kung ibebenta niyo or hindi. Ano pong naging problema dito, ma'am? Bakit po kayo lumapit sa amin regarding dito sa inyong hipag? Kasi po, kinukuha ko po sa kanya yung mga original title po pero ayaw pong ibigay sa akin, sir. Ano bang klaseng lupa ang inyong binabanggit? Taniman po ng palay, sir. So, agricultural po siya. Yes po. Sino po ang nagsasaka nito or nagme-maintain itong tinatawag natin na lupa? Pinaririntahan po, sir. May nag-maintain po, sir. Sino ang nagre-renta ng lupa niyo? Mga kamag-anak din po sa Ilocos, sir. So ngayon, itong titulo na binabanggit mo, paano napunta dito sa hipag mo? Nag-abroad po kasi kaming mag-asawa, sir. Umalis po ako ng bansa May 22, 2006 po, sir. Then sumunod po yung asawa ko, sir. Kailan niyo po pinatituluhan yung lupa na to? Year 2000, sir. Nilakad na po yung pagpatitulo. Then po, lumabas ang title po noong 2023, sir. Noong 2023 o 2002? Hindi kasi pari-pariho yung every title, sir. May 2002, 2003 yung 4, sir. Hindi po pari-pariho yung pagka... Okay. Nung time na magpapatitulo kayo, ano naman kinalaman itong lolo ng asawa mo? Kasi po, sa kanya po lupa niya po yan, sir. Tapos, ipinamangalan po sa amin, sir, ng asawa ko, sir. Meron ba pagkakaalam yung ibang mga kapatid ng asawa mo regarding dito sa pagpapatitulo? Yes po. Lalo na yung biyanan ko po, sir. Kasi sa kanya ko nga po, ipinagkatiwala po yung mga titulo, sir. So ngayon, 2006, 2008, umalis kayo ng bansa, napatituluhan mo na yung 4 na lupa. Tama ba nakapangalan sa inyo mag-asawa? Opo. So paano napunta dito sa hipag mo? Nung namatay po yung biyanan ko, sir, siyempre yung ipag ko po yung nagalungkat na ng mga kuwan ng biyanan ko, sir. So siya yung nakakuha ng mga titulo. At saka namin naman po sa akin ang ipag ko na nasa kanya yung mga titulo, sir. Anong taon namatay yung biyanan mo? 2019, sir. Yung asawa mo ba ay buhay pa o yumao na din? Nauna po yung asawa ko, sir, 2015. Okay, 2015. Paano napunta dun sa hipag? Nung namatay na po yung biyanan ko, sir, siya na po yung nagalungkat ng mga nakatagong mga dokumento ng sir, ng biyanan ko, sir. So, siya naghalungkat ng mga titulo or ng mga papeles or kung ano man yung nakita niya doon, tapos nakita niya yung titulo mo. Yes po. So, nung pagbalik mo ng bansa, doon mo lang nalaman at nakausap itong mismong hipag mo at doon niya sinabi na nasa kanya yung titulo. Yes po. At saka nung pumunta na po ako dyan, sir, pinakita niya po sa akin yung mga titulo na nasa kanya, sir. Sino nagbabayad ng buwis ng tinatawag natin na lupa? Ako po, sir. So, anong taon mo pinatuloy yung pagbabayad ng buwis? 2023, sir, hanggang 2025, sir. 2002 or kung ano man taon na patituluhan yung lupa hanggang 2023, sino ang nagbayad ng buwis? Yung nag-maintain din po sa lupa, sir. Doon sila kumukuha sa renta din, sir. Sino ang nagme-maintain ng lupa? Yung uncle ng asawa ko, sir, at saka yung pamangkin niya, sir. So, hindi yung hipag. Hindi po. Lumalapit nga po ako, sir, para makuha ko po yung mga titulo sa kanila, sir. Kasi ayaw naman po nilang ibigay sa akin. Patanong ko lang, ma'am, saan ba yung lupa na to? Yan sa Ilocos po, sir. Oh, paano mo ma-maintain yung lupa kung nasa Mindanao ka tapos yung lupa nasa Ilocos? So, sinong mag-maintain yan at titingin dyan? Yung mga kamag-anak pa rin ng asawa ko, sir. So, ang akin lang din po, sir, mayroon din po kaming makukuha, sir, para naman sa mga anak ko, sir, kasi nag-aaral pa sila, sir. So, kamag-anak ng asawa mo ang nagmamanage ng lupa, titulo ay nasa hipag, tapos lahat sila may share, including yung hipag, ikaw lang ang wala. Hindi ko din alam, sir, kung
binibigyan niya yung iba, basta kami, hindi kami binibigyan. Kasi yung mga title na yun, sir, ipinaubaya sa akin ng nanay ko noon. Yung sinasabi niyang consent namin, ang alam namin, ipapangalan sa nanay ko kasi nag-iisang anak yun, sir. Tapos ngayon, sa kanila na pala ipinangalan yung title. Pero nabanggit daw dito ay ibinigay daw doon sa nanay mo yung titulo na nakapangalan na sa kanila. Oo, tapos sinasabi niya kinakalkal ko, hindi sir, hindi ako nagkakalkal. Di ba nakatira na sa akin si nanay dito sa Apayaw, sir. Sabi niya sa akin, hawakan mo yung mga title na to kasi nakapangalan sila Efren sa Kalilian tong mga title na to. So, di na ang sa sinasabi akin, mo, ma'am, ipinagkaubaya sa iyo ng nanay Nanay. mo Opo. itong titulo. Yes po, 3. 3 titulo na nakapangalan dito sa mag-asawa. Yes po. Ma'am, nakapangalan po sa kanila eh. Bakit po natin hino-hold yung titulo? Paano naman kasi sir, 6 kaming magkakapatid. Yung mga lupa, ipinangalan lang sa kanilang mag-asawa. Paano naman kaming 5, sir? Isinanla kasi yan, So, sir. Ako ikaw ang din, naglabas. ma'am. Ano yun, ma'am? Ako ang naglabas, isinanla nila, sir. Iba ang nag-aani noon. Kasi isinanla sila sa ibang tao. Tapos nung nalaman namin na isinanla, nasa abroad sila noon, inilabas ko. Magkano, ma'am, ang pagtubos mo ng lupa? 47,000, sir. Yung nagbabayad ng buwis ay yung kamag-anak doon sa mismong lupa. Yes po. O Lilian, paano yan? Isinanla mo pala yung lupa tapos itong hipag mo palang nagtubos ng 47,000. Totoo ba yun? Hindi po totoo, sir. Asawa ko, bago namatay, sinabi niya, siya ang nagtubos. 4 na titulo ang binigay mo. Ngayon nababanggit 3 na lang. Okay. So ma'am, ang gusto mo, kagustuhan mo lang ay maibalik sa'yo yung titulo. Yes po. Agnes, ano ba magagawa natin na paraan dyan para mapag-usapan nyo na lang sana na magkaroon na lang kayo ng kasunduan? Yung sana, sir. Yung sana. Pero gusto naman niya kasi kukunin yung title, ibebenta, tapos hindi na daw sila dito sa Luzon, sir. Doon na sila. Paano naman kaming 5? Wala kaming share na doon, siya na lang. Tama ba yun, Ma'am Lilian? Plano mo ba daw ibenta yung lupa na ito? Hindi po, sir. Gusto ko lang po maipangalan sa mga anak ko, sir. Ito pong sitwasyong ito, maliwanag po kung sino ang nakapangalan sa titulo. Yun po yung tinatawag na prima facie considered as owner. Siya po yung pangunahing kikilalanin na may-ari dahil siya po yung nakatitulo riyan. Of course, meron pong paghahabol at meron pong pagsasabi na ito pong titulong to, bagamat nakapangalan na sa mag-asawa, sa totoo lang, ipinangalan lang sa kanila pero ang tunay na may-ari yung mga magulang pa. Pagka po gano'n, ay kakailanganin po nung naghahabol na magpatunay sa hukuman na po yan. Kakailanganin Tama. po yan court order. At yan po nakalagay sa Presidential Decree 1529, ang Property Registration Decree. Ayon po dito sa batas na ito, ang anumang pagbabago sa anumang mahalagang impormasyon sa titulo, kailangan pong idaan sa proseso ng hukuman. Agnes, narinig mo ba yung sinabi ng abogado? Kasi ma'am, naintindihan ko naman kung meron kayong claims or meron kayong hiniing. Babalikan natin yung sinabi ng abogado na nakapangalan na po yan sa kanila. Whether we like it or not, nakapangalan na yung dokumento sa kanila. Now, kung meron tayong dispute or gustong gawin, then dapat natin i-file na lang dun sa korte para ang korte ang magsasabi na dapat baguhin yung papeles na yan na kayo or kung sino man ang rightful na owner or kung dapat hati-hatiin yan. Maliwanag po na ang mga tituladong may-ari ang may karapatang humawak ng titulong yan. At kung meron man po, katulad po nitong kausap natin ngayon, na nagsasabing may karapatan sila kasi hawak na nila, Yes. baka po sila mademanda ng theft niyan. Pero pwede bang ikorte, sir? Wala Kasi naman problema, naman- ma'am, pero hindi mo dapat hawak yung dokumento na yan. Kung gusto mo patunayan talaga yung claim mo, then magkorte ka, pero hindi mo dapat hawak yung dokumento na yan. Na sa ilalim po ng batas, kung sino po ang nakapangalan po sa titulo, sila po ang may karapatan sa lupa Tama. at sila po ang may karapatan maghawak din po ng titulo. Tama. Pag may pumasok po sa amin na affidavit of loss, kahit alam po namin na mayroon naman talagang titulo at hindi nawawala po yung titulo or kinuha po ng ibang tao po, tatanggapin po namin po yon at i-annotate po namin sa title. Mhm. Then bahala na po ang court na mag-decide po sa issue po na yon ng kung sino po po yung kung meron pa pong Iba nagki-claim. basis ang korte para i-issue
mag-issue ng order na i-issue namin ng bagong title po si Ma'am Lilian. Pag okay. Isang option pa din po nila is pwede po silang mag-file po ng affidavit of loss or petition for the reissuance of lost title po. Okay. Isa pong pwede nila i-file po is yung petition to surrender Okay. the title po, the original copy of title po na nasa possession po ni Ma'am Agnes po. Okay. Agnes, nandiyan ka ba sa kabilang linya? Yes, sir. Hindi mo talaga patadaanin or ayaw mo talaga ibigay itong said titulo. Tama ba? Sige sir, kung kukunin niya. Ang gusto ko lang, hindi niya sana ibebenta. Eh Wala ma'am, siyang hindi na po kayo po pagtitira pwede dyan. magdikta niyan at magsabi niyan kung ibebenta niyo or hindi. Kasi kung tutuusin mo, as per ROD din nabanggit kanina, kahit man anong rason or pag-uusap ang gawin natin ngayon, ang kinikilala po ng korte ay yung mismo nakapangalan po sa titulo. So kung para sa akin, pag-usapan niyo na lang na maayos kung ano man ang dapat ninyong maging agreement. Ang kay ma'am naman, narinig ko naman kanina, may share lang siya para dun sa kanya mga anak. Now, bahala na kayo mag-usap dyan kung ibabalik nyo or hindi, na kay Ma'am Lilian din kung anong gagawin niya hakbang legal regarding dito kung sakaling ayaw mo pa rin. Pero sa amin ay nagbibigay linaw kami para dito sa kabilang panig kung sino may karapatan at kung anong dapat gawin nitong kabilang panig. Dapat ba ibalik? Ano bang dapat gawin? So nakita natin yun na siya yung karapat-dapat na may-ari at dapat ibalik sa kanya kasi kung hindi, baka ma-filean kayo ng kaso aside doon sa pinag-uusapan na affidavit of loss ng title. Sige, okay lang sir. Lilian, nandiyan ka ba? Yes po. Ma'am, ganito, mag-usap kayo, no? Kasi alam mo na yung karapatan mo, nasa iyo yung karapatan kung tutuusin eh. So, Yes. kung may dapat kayong pag-usapan, ikaw na bahala kung pagbibigyan mo ang kondisyones niya, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang may karapatan na dapat nasa iyo yung titulo na yan. Okay, Ma'am Lilian? Yes po. Kasi ilang beses na rin akong bumalik doon, sir. Kung walang kung ibibigay nila agad, sir, kung pupunta ako doon na walang sir. Okay, pupunta daw dyan si Ma'am Lilian. Ibigay nyo na yung titulo kung yun ang pinag-uusapan. Yes sir, sure. Dito lang naman yung mga title nila. Basta mag-usap kami ng masinsinan. So, siguro ma'am, mas maganda mag-usap po tayo siguro sa barangay. Itawag po namin pagkatapos ng programa, may schedule ka agad para kapag pupunta si Ma'am Lilian at mag-usap kayo nila Ma'am Agnes, ay wala na po tayong problema. Okay po sa inyong dalawa? Yes po, sir. So with that said, Ma'am Lilian at Ma'am Agnes, maraming salamat sa inyong dalawa. At ako ay aasa, antayin ko yung update regarding sa pag-uusap ninyo. Okay? Yes po, thank you so much. Okay, maraming salamat. Okay, Ma'am Lilian, aasa din ako doon sa update ninyo. Maraming salamat sa inyo. Yes po. Kailangan natin mag-iingat, pag-iisipan ang lahat ng mga hakbang bago natin ipatituluhan ang tinatawag natin ang lupa. So kung kayo po sa pamilya, plano patitulo ng isang lupa, no? Mas maganda na pag-usapan nyo kasama ng isang legal counsel bago magpatitulo ng isang lupa. Para lang alam ng lahat, para walang umani away, walang umani claim ng ganito, ganyan, angkinan, kung ano man, para maiwasan yung ganung klaseng pamamahala ng mga kamag-anak. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalakas at pinalawak na Help Desk. Ipawitag mo. Ako po ay nagpapasalamat po sa Bitag, pinangungunahan ni Sir Ben Tulfo at ni Sir Carl Tulfo sa paglapit ko po sa kanila upang ako po ay matulungan. Hindi man po napatupad ang lahat po, nagpapasalamat pa rin po kami dahil nagkaayos po kami ng aking hipag at sa mga ibang parte ng pamilya ng aking yumaong asawa. Nagpapasalamat po ako dahil nakuha ko po isang titulo ng lupa po. Nagpapasalamat po ako at nawa marami pa po kayong matutulungan.